Ang kwentong ito ay ibinahagi lang ng ating sender. Itago na lang natin sa pangalang Steven. Ang mga pangyayari ay hinaluan ng katang-isip upang maidetalye ng maayos ang kwento. Anumang pagkakalintulad sa ibang obra, pangalan at lugar ay hindi sinasadya. At kung bago pa lang kayo sa aking channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe, like, at pindutin ang notification bell. Ang kwentong ito ay nangyari sa probinsyang aking kinalakihan. Bago ang lahat, tawagin nyo na lang akong Steven na magbabahagi ng kwento tungkol sa mga nilalang na kung tawagin natin ay aswang. Hango ito sa aking karanasan nang ako ay nakatira sa probinsya ng Aklan at ito'y isang baryo. Tandang-tanda ko pa ang pangyayari nung taon dekada 70. Nung panahon na iyon ay bulubundukin pa ang aming lugar at puro talahiban kung magagawi ka sa bandang kalsada. Kaya't pagkagat ng dilim, di maiiwasang makaranas ng kababalaghan, hindi lang sa mga maligno at multo, partikular na rin sa mga aswang. Sa oras na iyon ay takot na ang karamihan sa aking mga kapitbahay. Takot na silang lumabas pa ng kanilang bahay dahil sa mga nalilikhang mga kaluskusan sa paligid at sa paghuni ng mga ibong lumalabas ng paggabi na kung tawagin sa amin dito ay wakwak, na talagang kikilabutang ka talaga. Pagsapit naman ng kinaumagahan, hindi may wasang may mga alagang hayop ng kapitbahay ang napagdidiskitahan sa nagdaang gabing iyon. Makikita na lamang ang mga kawawang hayop na ito. Bukod sa wala ng buhay, ay wakwak pa ang tiyan at nawawala din ang mga lamang loob. Kaya ang hinala dito ay aswang ang may gawa. Kaya gabi-gabi nang may rumoronda na bantay bayan sa amin. Isang araw, di ko naiwasang umuwi ng maaga. Pasadong 6:00 na iyon, kung saan tuluyan ang kinain ng dilim ang liwanag. Habang naglalakad ako pauwi ng aming bahay, nakarinig na lang ako ng paghuni ng tiktik. Kaya sinimulan na akong kabahan at binilisan na ang paglalakad kahit malakas pa ang paghuni. Habang sa paglalakad ko ay unti-unting humihina na ang paghuni nito, na ang ibig sabihin ay malapit na ang aswang na baka nasa paligid ko na lang ito. Kaya sa takot ko hinubad ko na at binitbit ang aking tsinelas at kumaripas na ng takbo. Ni hindi ko na nakuha pang lumingon. Pakiramdam ko kasing nasa likod ko lang ang nilalang. Nakahinga na lang ako ng maluwag nung makarating na ako sa aming bahay. Kulang na lang ay gibain ko ang aming pintuan dahil natagal akong pagbuksan. Hindi lang ito ang huling beses na nangyari sa akin ito. Minsan nang maulit ang ganitong senaryo, isang malaking itim na aso ang aking nakita na humarang sa aking daraanan. Tinutukan ko ito ng liwanag ng daladalang flashlight. Agad naman itong tumakbo sa talahiban at nawala. Kaya ganun uli ang aking ginawa. Sa takot na bumalik ang aswang, ay tumakbo na ako papalayo. Dito'y hindi pa rin ako nakukuhang madala sa mga nasasaksihang kababalaghan. Nang nagdaang gabing iyon, meron pang isang pangyayari nang may nakita kami na hindi ko talaga malilimutan dahil sa aking nasaksihan. Eksakto kabilugan ng buwan na iyon, habang naglalakad kami sa kalsada at galing sa isang kabarkada na nakatira sa kalapit baryo. Isang tao na hubot-hubad sa daanan ang aming nakita. Nakatuwad ito at nangingitab ang katawan na animoy naligo sa langis ng nyog. At laking gulat namin dahil naganyo itong isang malaking itim na baboy. Nang mapagpasya namin itong lapitan upang hulihin, bigla na lang itong kumaripas ng takbo at sumuot sa madilim na kakahuyan.
at tuluyang naglaho. Kaya di maiwasang maging usap-usapan ito sa aming baryo. Noon na may nababalita pang isang pamilyang bantog bilang may lahing aswang na may konektado sa isa kong karanasan at napatunayang totoo pala ang isang sabi-sabi ng mga matatanda o kaya ay pamahiin. Kung gusto nyo malaman ay ganito yon. Pasado 8:00 na ito ng gabi habang nagiinuman kami kasama ang mga pinsang ko sa labas ng bahay. Dulot na tama ng alak, di maiwasang makalikha na kami ng ingay dahil sa mga tawanan. Nang walang anu-ano'y, biglang pumukaw sa aming atensyon ang malakas na pagpagaspas at paikot-ikot ito mula sa itaas. At nang aming tingnan sa itaas, ay isa pala itong manananggal at may paghuni pa itong pinapakawalan na hindi naman kami nakuhang matakot dahil siguro sa dami naming nagiinom. Dito sa sobrang inis ko at ganoon na rin ang iba kong kasama dahil sa ingay ng pagpagaspas nito. Kaya mabilisan akong pumasok sa loob ng bahay at may kinuha ko. Pagkalabas ay agad kong sinigawan ang kanina pang paikot-ikot na manananggal. At sinabi ko, "Hoy, aswang! Kung matapang ka, bumaba ka dito at harapin mo ko." Kaya mabilisan itong bumulusok pababa na mukhang nagalit dahil sa sinabi ko. Bagay namang nakahanda na itong aking hawak na kinuha ko sa loob ng bahay. At direkto kong itinutok itong shotgun. Pagkakasa, sakto ilang metro na lang ang layo. Kaya kinalabit ko na ang gatilyo at biglaan itong pumutok. Dito, siguradong tinamaan ko ang nilalang dahil narinig kong umatungal ito at nakuha pang lumipad papalayo sa akin. At dito na nagsilabasan ang ibang mga kapitbahay namin upang makiusyoso dahil naalarma sila kung saan galing ang putok na iyon. Dito na namin nalaman kung sino ang punteriya ng manananggal. Walang iba kundi ang asawa ng pinsang ko na ilang buwan nang buntis. Nakalapit bahay lang namin at nag-usap-usap kaming magpipinsan. Sa pagsapit ng umaga ay tutungo kami sa bahay mismo ng manananggal. Dahil isa sa mga pinsan ko ang may alam ng bahay sa isa sa mga pinaghinalaan nilang kapitbahay na manananggal. At sumapit na nga ang kinabukasan. Sumama ang 4 na pinsang ko. 2 dito ay alagad ng batas. Kaya 5 kaming nagtungo doon. Matapos ang kulang-kulang na 1 oras na paglalakad, narating namin ang mismong bahay ng manananggal. Nang makarating sa bakuran pa lang, ay sinalubong kami ng mga nakatira sa nasabing bahay na iyon. Ang itsura nila'y mga nanlalalim ang mata at matalim silang makatitig, lalo na ang 3 kalalakihan at 2 babae. Ang pagkakalam namin ay 6 silang miyembro ng pamilya. Dito, nagsimula na ako magtanong. "Magandang umaga po. May hinahanap akong babae. Nabalita ko ay dito nakatira." At sumagot ang isang babae. Napakiwari ko'y ito yung ilaw ng tahanan. Ang sabi nito'y, "Wala, sa nanggagalaitin nitong boses. Nahalatang may galit sa amin." At maaari na daw kaming umalis. Pero nagpumilit talaga akong makapasok. Hanggang ang mga kalalakihan ay bumunot ng kanya-kanyang itak. Pero hindi nagpasindak ang 2 kong pinsan dahil sa mga alagad ng batas ito. Dali-dali silang tinutukan ng baril na bagay namang hindi na sila nakapalag. Ano ba naman ang laban ng itak sa baril? Kaya agad akong tumakbo paakyat sa bahay. Pagkapasok sa loob ay diretsyong nagtungo ako sa kwarto na kurtina lang ang nakatabing sa pintuan. Dito ko nakita ang isang babae na nakaratay sa papag. Medyo nagulat ito nang makita ko.
kaya sa kanyang konting paggalaw ay napahawak sa tagiliran. Nakita ko na may sugat siya sa kanyang tagiliran. Kumpirmado siya yung manananggal. Kaya na magtama ang aming mata. Dito ko na sinabi sa kanya na ako yung nakaengkwentro mo kagabi at nakabaril sa iyo. Agad na akong bumaba ng bahay. Medyo pinigilan pa ako ng nanay na makababa ng hagdan. Pero hindi niya ako kinaya. Pagkababa ko sa pinakahuling baitang ng hagdan, dito na sila nag-iyakan. Ang ibig sabihin nito ay patay na ang manananggal. Ito ang nabanggit ko na pamahiin. Ayon kasi sa kanila, oras na mabaril mo o kaya mapinsala ang mga nilalang na ito. Medyo malubha ang pinsala at nakatakas. Kinabukasan, kailangan puntahan iyon sa kanyang bahay mismo at sabihin na ikaw ang nakabaril o gumawad ng anumang patalim na labis silang napinsala. At magpakilala ka na ikaw ang nakagawa nito sa kanya at matapos ay lumbas ka na ng bahay. Pagkatapak mo pa lang sa lupa ay dito na siya mamamatay. At wag nang palampasin ng umabot pa yon ng gabi. Dahil may kakayahan ang mga nilalang na ito na pagalingin ang sarili sa pamamagitan ng kanilang laway at didilaan lang ang sugat at siguradong gagaling na iyon. Sa pangyayaring iyon, medyo doble ingat na ako dahil baka bawian ako ng makaanak ng nilalang na iyon. Medyo umiwas muna akong gumala at lalo na ang maabutan ng pagkagat ng dilim sa daan. Hindi naman nagsampa ng kaso ang bantog ng pamilya na iyon. Baka mabaliktad pa ang kaso at ang yumao nila ang maging salarin. Paano ba naman? Dito siya mismo nabaril sa pribadong lupain namin at pwedeng palabasin na trespassing ito. Dagdag ko lang sa kwento, madami talagang uri ng mga nilalang ito. Kahit pa noong umabot ng dekada 80 dito sa amin. Pati ang mga manananggot o magtutuba sa Tagalog ay may kanya-kanyang sandata na dala. Dahil minsan inaabot sila ng pagkagat ng dilim sa mismong taas ng puno ng nyog. Meron pang may hawak-hawak na mataas na kalibre ng baril na walang awang puputukan kung aatakin sila ng mga nilalang na ito. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Nahango sa tunay kong karanasan.